Ang ganda mo, inay. Bakit ka nagtatago? Ang ganda mo, inay. Bakit ka laging nagtatago? Dahil natatakot ako. Natatakot ako na makita ako ng mga tao na ganito ang itsura. Ang pag-uusap na ito ay naganap sa isang tahimik na eskinita sa Quezon City, Pilipinas. Hindi sa isang magarbong salon, at lalong hindi sa isang high-end na aesthetic clinic. Nangyari ito sa isang simpleng beauty parlor sa kanilang lugar. Isang 70 taong gulang na Amerikanang ina ang nagtanggal ng kanyang sombrero sa harap ng isang estranghero sa unang pagkakataon. Sa loob ng 40 taon, hindi niya hinayaan ang sino man na hawakan ng kanyang buhok hanggang sa tumuntong siya sa lupain ng Pilipinas at pumasok sa maliit na parlor ni Aling Susan. Ang araw na iyon ay nagbabago sa 40 taon ng kanyang buhay. Halina't pakinggan natin ang isang kwento ng katapangan at paghilom. Hello sa inyong lahat, ako si Margaret. Ako ay 70 taong gulang na ngayon at nakatira sa isang maliit na bayan sa Texas, USA. Sa buong buhay ko, halos hindi ko tinitingnan ang sarili ko sa salamin. Hindi sa ayaw ko, kundi dahil hindi ko talaga kaya. 40 taon na ang nakalilipas, isang malagim na sunog ang nag-iwan ng malalalim na peklat sa aking ulo at leeg, na naging dahilan upang unti-unti akong umiwas sa mundo. Nangyari ang sunog na iyon noong ako'y 30 taong gulang. Bigla na lang nagliyab ang apoy sa kalagitnaan ng gabi. Mabilis akong tumakbo sa kwarto ng aking anak na babae at binuhat siya palabas. Ngunit sa sandaling iyon, inabot na ng apoy ang aking ulo. Nakaligtas ako at ligtas din ang aking anak. Ngunit ang kapalit nito ay malalaking peklat sa aking anit at leeg na hindi na kailanman gumaling. Mula noon tuluyan ang nagbago ang aking buhay. Hinding-hindi ako lalabas ng bahay nang walang peluka at sombrero. Kahit sa loob ng bahay, nakasanayan ko ng laging isara nang mahigpit ang mga kurtina. Natatakot ako sa tingin ng ibang tao. At mas natatakot ako na baka hindi sila maging komportable kapag nakita ako. Ang pakiramdam na iyon ay hindi lang panandali ang pagkabalisa, kundi isang mabigat na pasanin sa aking puso araw at gabi. Sa tuwing lalabas ako, matagal akong nag-aatubili sa harap ng salamin, tinitiyak na sapat ang pagkakababa ng aking sombrero at kung natural ba tingnan ang aking peluka. Kahit na ganoon, palagi pa rin akong nakayuko habang naglalakad sa kalye, hindi nangangahas na makipagtitigan kanino man. Ganito lumipas ang 40 taon. 40 taon ang aking buhay na halos palagi akong nagtatago sa ilalim ng isang sombrero hanggang sa isang gabi may tumawag sa telepono. Ang tawag ay mula sa aking anak na si Charlotte. Garalgal ang kanyang boses. Inay, pwede ka bang pumunta rito para tulungan ako? Malapit na akong manganak. Hindi ko na yata kaya mag-isa. Ilang taon na ang nakalipas, ikinasal si Charlotte sa isang Pilipino at lumipat sila sa Maynila para manirahan. Sabi niya, maganda raw sa Pilipinas, mababait ang mga kapitbahay, at maginhawa ang buhay. Habang pinapakinggan ko ang mga kwento niya tungkol sa Pilipinas, masaya ako para sa kanya, ngunit dahil sa layo namin, madalas akong nakakaramdam ng pagkukulang. Ang tawag na iyon ay naglubog sa akin sa malalim na katahimikan. Pilipinas isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Ang isipin pa lang na haharap ako sa mga estranghero sa isang di pamilyar na lugar ay nagpapakabana sa akin. Ngunit kailangan ako ng aking anak. Ang batang binuhat ko mula sa apoy ay naghihintay sa akin ngayon. Sa loob ng 40 taon, napakarami ko nang napalampas na mga sandali sa kanyang paglaki dahil sa aking mga peklat. Hindi ko na kayang lumiban pa muli. Huminga ako ng malalim at sinabi sa telepono, "Sige anak, pupunta si inay." Pagkababa ng telepono, naupo ako sa aming sala na walang laman at matagal na natulala. Ang paghahanda para sa paglalakbay sa ibang bansa ay nangangahulugan na hindi lang mahabang biyahe sa eroplano ang haharapin ko, kundi ang pagharap din sa hindi mabilang na mga mata na hindi ko kilala sa isang ganap na dayuhang kapaligiran. Binuksan ko ang aking aparador at nagsimulang mag-impake. Bukod sa mga damit, naglagay ako ng doble sa karaniwang bilang ng mga peluka at sombrero. Sa Pilipinas, kailangan ko pa ring itago ng maigi ang aking sarili. Ang isiping iyon ay nagpabigat sa aking kalooban, ngunit sinabi ko sa sarili ko na basta't makasama ko ang aking anak, wala nang iba pang mahalaga. Kinaumagahan bago ako umalis, matagal akong tumayo sa harap ng salamin. Ang babae sa salamin ay 70 taong gulang na. May mga guhit na ng panahon sa kanyang mukha at suot ang pamilyar na sombrero. Sinabi ko sa salamin, "Kaya mo to." Para kay Charlotte, "Kaya mo to."
Ang paghakbang palabas ng pinto ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko, ngunit nagawa ko pa rin. Para sa aking anak, nagawa ko. Ang sandali ng paglapag sa Ninoy Aquino International Airport ay mahirap ilarawan. May halong pananabik, takot at isang komplikadong emosyon na hindi ko maipaliwanag, para mga kulay na pinaghalo-halo na hindi mo matukoy kung ano ang nangingibabaw. Ang dami ng tao sa airport ay medyo nakakapanikip ng dibdib. Ibinaba ko pa ang aking sombrero, sinusubukang iwasan ang tingin ng sinuman habang nakapila para sa immigration. Mahigpit ang hawak ko sa aking pasaporte at pinagpapawisan ang aking mga palad. Ngunit ang mga staff sa airport ay ikinagulat ko. Kalmado ang kanilang mga ekspresyon at wala sa kanilang mga mata ang takot kong makitang kuryosidad o pagkailang. Sinunod lang nila ang proseso, tiningnan ang aking mga dokumento at sinabi sa standard na Ingles, "Welcome to the Philippines." Ito ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Paglabas ko ng arrival hall, agad kong nakita si Charlotte. Ang malaki niyang tiyan ay nagdulot ng kirot sa aking puso. Sa mga buwang ito, mag-isa niyang kinakaya ang lahat, siguradong hindi naging madali. Nang makita ko ni Charlotte, nagliwanag ang kanyang buong mukha. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin, bagamat hindi siya makatakbo ng maayos dahil sa kanyang tiyan, ngunit ang kanyang pagmamadali ay nagpaluha sa akin. "Inay!" sabi niya sabay yakap sa akin. Niyakap ko siya at ang kanyang malaking tiyan at biglang uminit ang aking mga mata. Humiwalay ng kaunti si Charlotte at tiningnan ang sombrero sa aking ulo. May dumaang bahagyang awa sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Hinawakan niya lang ng mahina ang aking braso at bumulong, "Salamat sa pagdating mo, Nay. Mas panatag na ako ngayong nandito ka na." Sumakay kami ng taxi patungo sa tinitirhan ni Charlotte sa Quezon City. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay nakabighani sa akin. Ang mga kalsada ay mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Ang mga jeepney at tricycle ay dumadaloy sa trapiko na may sariling kaayusan. Sa pagitan ng mga eskinita, paminsan-minsan ay may mga mayayabong na puno ng akasya na parang yumayakap sa buong kalye. Habang nasa biyahe, ikinukwento ni Charlotte ang mga tanawin sa labas at sa kanyang boses ay maririnig ang kanyang pagiging pamilyar at pagmamahal sa lungsod na ito. "Nay, mainit talaga ang tag-araw dito sa Maynila, pero minsan lumalamig naman sa gabi. Tahimik ang eskinita kung saan ako nakatira at mababait ang mga kapitbahay." Pinakinggan ko siya at nakaramdam ako ng init sa aking puso, ngunit may kasama pa ring kaba. Ang hangin dito ay banyaga, ang wika ay banyaga, kahit ang anggulo ng sikat ng araw ay iba sa Texas. At dito, kailangan ko pa ring magtago sa ilalim ng aking sombrero. Ang bahay ni Charlotte ay isang maaliwalas na apartment sa isang tahimik na eskinita sa Quezon City. May malalaking bintana sa sala na nagpapasok ng kakaibang mamasa-masang liwanag ng Maynila. Ang asawa ni Charlotte, si Paulo, ay nasa trabaho, kaya kaming dalawa lang. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong nasanay sa takbo ng buhay sa Pilipinas. Ngunit ang paglabas ng bahay ay nanatiling isang malaking hamon para sa akin. Sa tuwing mag-aaya si Charlotte na mamalengke, palagi akong tumatanggi ng nakangiti. "Ikaw na lang, anak. Dito na lang ako maghihintay." Nauupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng araw-araw na daloy ng buhay sa eskinita. Isang lola sa ibaba ang naglalabas ng kanyang silya sa ilalim ng puno ng mangga at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay na may kasamang tawanan paminsan-minsan. Isang batang lalaki na nakabisikleta ang dumaan mula sa kanto. May dalang isang supot ng pandesal sa kanyang basket. Ang mga eksenang iyon ay napakatahimik at ordinaryo. Ngunit para sa akin, pakiramdam ko ay nanonood lang ako mula sa likod ng isang salamin. Alam kong hindi ako makakapasok sa mundong iyon, hindi dahil sa wika, kundi dahil sa sombrero at sa lahat ng bagay na itinatago ko sa ilalim nito. Isang hapon biglang kumunot ang noo ni Charlotte na pahawak sa kanyang baywang at tumayo. "Nay, medyo humihilab ang tiyan ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko." Agad akong napatayo, bumilis ang tibok ng puso ko. "Malubha ba? Kailangan ba nating pumunta sa ospital?" Sabi ni Charlotte, hindi siya sigurado, pero para makasiguro, mas mabuting magpatingin. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang aking sombrero, isinuot ito, at hinila si Charlotte palabas. Ang kaligtasan ng aking anak ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Pumunta kami sa isang malapit na OBGYN clinic. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na walang dapat ikabahala, ngunit pinayuhan si Charlotte na maglakad-lakad ng madalas dahil makakatulong ito para sa mas madaling panganganak. Pinakamabuti kung araw-araw kang lalabas para maglakad. Paglabas namin sa klinika,
Ang sikat ng araw sa hapon ng Maynila ay nakakasilaw. Naglalakad si Charlotte sa tabi ko, mas mabagal kaysa karaniwan, ngunit mukhang maayos naman ang kanyang pakiramdam. Nay, umikot muna tayo sa malapit. Sabi ng doktor, kailangan kong maglakad-lakad. Ipapakita ko sa iyo ang mga madalas kong puntahan. Tiningnan ko ang umaasang mga mata ni Charlotte. Bagamat nag-aalangan ako, hindi ko nagawang tumanggi. Para sa kanyang kalusugan, isasantabi ko muna ang aking pagkailang. Dahan-dahan kaming naglakad sa mga eskinita. Ang lugar na ito sa Quezon City ay may kakaibang charm ng isang lumang komunidad sa Maynila. Sa magkabilang panig ay may mga lumang apartment at sa ilalim ng mga ito ay may mga paso ng bougainvillea na namumulaklak ng matingkad na rosas. Ang may-ari ng sari-sari store sa kanto ay nakaupo sa labas at umidlip. Nang makita kaming dumaan, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumango. Lumaki ako sa Texas kung saan may magalang na distansya sa pagitan ng mga magkakapitbahay. Ngunit dito iba, parang mas malapit ang mga tao sa isa't isa na may hindi pilit na pagmamalasakit. Habang naglalakad, napansin kong unti-unting lumuwag ang aking mga balikat. Biglang itinuro ni Charlotte ang isang lugar sa unahan. Nay, tingnan mo. Iyon ang parlor na sinasabi ko. Sobrang bait ng may-ari. Simula nang lumipat ako dito, doon na ako nagpapagupit. Sinundan ko ng tingin ang kanyang daliri. Isang hindi kalakihang tindahan na may karatulang beauty parlor ni Aling Susan. Ang mga letra ay bilugan at nagbibigay ng pakiramdam ng kabaitan. Mula sa salaming pinto, nakikita ang mainit na ilaw sa loob. May isang paso ng halaman sa tabi ng pinto at ang mga dahon nito ay makintab. Hindi ko na malayang napahawak ako sa aking sombrero at mas lalo itong ibinaba. Parlor ang salita pa lang na iyon ay nagpapakabana sa akin. Nay, sigurado akong naiinitan ka sa peluka mo sa ganitong panahon dito sa Pilipinas. Bakit hindi tayo pumasok? Kahit hindi ka magpagupit, maupo ka lang at magpalamig sa aircon, sabi ni Charlotte sa malumanay na tono. Pero alam ko ang ibig niyang sabihin. Alam niya ang kwento ko. Alam niyang pagkatapos ng sunog, hindi na ako tumapak sa anumang parlor. Matagal na akong... hindi gumagawa niyan. Hindi ako sigurado kung kaya ko. Mahina akong sabi, na parang kinakausap ang sarili ko. Hindi na nagsalita pa si Charlotte, hinawakan na lang niya ng marahan ang aking kamay. Tumayo kami sa harap ng parlor ng ilang sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang ilaw mula sa beauty parlor ni Aling Susan ay hindi na nawala sa aking isipan. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali sa kama. Ang gabi ng tag-init sa Pilipinas ay maalinsangan. Habang nakahiga ako suot ang peluka, makati at mainit ang anit ko, ngunit hindi ko ito magawang tanggalin. Paano kung magising ang asawa ni Charlotte sa hating gabi at makita ako? Paano kung may makakita sa akin? Ang mga isiping ito ay paulit-ulit sa aking isipan na hindi ako makatulog. Alam kong tama si Charlotte. Ang peluka ay talagang hindi komportable sa ganitong panahon. Ngunit mas hindi ko kayang tiisin ang takot na makita ng iba. Nangyari ang pagbabago 1 linggo pagkatapos noon. Kinaumagahan, masigla si Charlotte at sinabing dadalhin niya ako sa paborito niyang kainan para kumain ng pandesal at uminom ng kapeng barako. Nag-isip ako sandali at pumayag. Basta't suot ko ang sombrero, siguro ayos lang. Ang kainan ay nasa kanto lang ng eskinita, isa sa mga tipikal na karinderya sa Pilipinas. Ang may-ari ay mabilis kumilos at ang amoy ng niluluto ay umaabot sa malayo. Ang mga nakapila ay mga empleyado, mga estudyanteng nakauniforme, at mga batang ina na may tulak-tulak na stroller. Walang nakapansin sa akin, walang tumingin sa akin ng matagal. Habang hawak ko ang mainit na kape, nakaramdam ako ng matagal nang nawawalang gaan ng loob. Pagkatapos kumain, sinabi ni Charlotte na may bibilhin siya at dumaan kami sa eskinita kung nasaan ang parlor. Muli, napunta kami sa harap ng beauty parlor ni Aling Susan. Sa pagkakataong ito, huminto si Charlotte. Nay, gusto kong pumasok ngayon para bumati at itanong kay Aling Susan kung kailan siya libre para ayusin ang dulo ng buhok ko. Gusto mong sumama sa loob? Maupo ka lang. Tiningnan ko ang salaming pinto at bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Mula sa loob, nakikita ang malambot na ilaw at ang berdeng halaman ay naroon pa rin. Nilunok ko ang mga salitang handa ko nang sabihin. Maghihintay na lang ako dito sa labas. Sakto pagkasabi ko niyon, bumukas ang pinto ng parlor. Lumabas ang isang babaeng mukhang nasa 50s, malinis ang pagkakaayos ng buhok at may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Ay Charlotte, naparito ka!
Ang kanyang boses ay malinaw at may lambing na tipikal sa mga Pilipina. Pagkatapos, napunta ang tingin niya sa akin. Walang bahid ng gulat o pag-uusisa sa kanyang mga mata, ngumiti lang siya ng natural at sinabi, "Ito na siguro ang nanay mo. Laging kang kinukwento ni Charlotte." Sabi niya, lumipad ka pa raw mula sa Amerika para samahan siya. Ang galing naman! Siya si Aling Susan, ang mabait na may-ari na binabanggit ni Charlotte at ngayon ay nakatayo sa harap ko. Tila napansin agad ni Aling Susan ang aking kaba. Mas lalo niyang hininaan ang kanyang boses. "Tita, wag po kayong mahiya. Pasok po muna kayo. Hindi naman ako abala ngayon. Gagawa ko kayo ng iced tea. Isipin niyo na lang po na bumibisita kayo. Walang pilit, walang pagmamadali, isang magiliw na paanyaya. Ang paraan na iyon ay hindi nagbigay sa akin ng dahilan para tumanggi. Sumunod ako kay Charlotte papasok sa parlor. Ang loob ng parlor ay mas malaki kaysa sa itsura sa labas. Naka-aircon at sakto lang ang lamig. Ang ilaw ay dilaw at hindi nakakasilaw, na ginagawang parang sala sa dapit hapon ng buong lugar, nakaka-relax. May ilang mga larawan ng hairstyle sa dingding at mga maliliit na succulent sa bintana. Walang ibang customer noon, kaya parang para sa amin lang ang buong lugar. Sabi ni Charlotte, "First time mo po sa Pilipinas? Kamusta naman po? Nasanay na po ba kayo?" Tanong ni Aling Susan habang naghahanda ng iced tea. Medyo naninibago pa. Ang init ng panahon dito, maikli kong sagot ngunit totoo iyon. Tumawa si Aling Susan. "Oo nga po, ganyan talaga ang tag-init dito sa Pilipinas. Diretso ang init, hindi nakikipagbiruan. Pero masasanay din po kayo." Ang tawang iyon ay nagpaluwag muli sa aking mga balikat. Halos 1 oras kaming nanatili sa parlor. Ang iced tea na ginawa ni Aling Susan ay sakto lang ang tamis at nakakaginhawa. Iba sa anumang tsaa na nainom ko sa Amerika. May kakayahan si Aling Susan na magpagaan ng loob ng kausap. Nagkwento siya tungkol sa mga kalye ng Maynila, kung saan masarap kumain at kung ano-anong kwento ang sinasabi ni Charlotte tuwing nandoon siya. Habang nakikinig ako, hindi ko namalayan na nakikilahok na pala ako sa usapan. Matagal na panahon na mula noong naramdaman ko ito. Sa Amerika, bihira akong makipag-usap ng totoo sa mga estranghero, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil takot ako sa sandaling mapunta ang tingin nila sa aking ulo. Habang unti-unti akong nagiging komportable, marahang nagsalita si Aling Susan. "Tita, napansin ko po na lagi kayong nakasombrero. Hindi po ba kayo naiinitan? Ang init po talaga dito sa Pilipinas. Mahirap po sa anit ang laging may takip." Ang mga salitang iyon ay parang isang maliit na karayom na tumusok sa aking puso. Nanigas ang aking katawan. Eto na nga, humigpit ang hawak ko sa braso ng upuan. May problema kasi ang ulo ko. Hindi magandang tingnan. Baka matakot ka. Ang boses ko ay mas mahina kaysa sa inaasahan ko, dala ang pagod ng 40 taon. Hindi agad sumagot si Aling Susan. Ibinaba niya ang baso ng tsaa, inilapit ang kanyang upuan sa akin, at umupo ng tuwid. Tahimik niya akong tiningnan, na para bang sinasabing, "Nakikinig ako. Sabihin mo lang." "Tita, kung hindi po ninyo mamasamain, pwede ko po bang tingnan? Mahigit 20 taon na po ako sa propesyon na ito. Lahat na po yata ng sitwasyon ay nakita ko na. Hindi niyo po kailangang mag-alala." Sa mga salitang iyon ay may profesionalismo at tunay na kabaitan. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Charlotte ang aking kamay. "Nay, kaya mo yan. Mabait po talaga si Aling Susan." Yumuko ako at matagal na tinitigan ang aking mga tuhod. 40 taon. Hinding-hindi ko tinanggal ang aking sombrero sa harap ng sinumang estranghero. Kahit ang mga biyena ni Charlotte ay nakilala ko ng nakasombrero. Ngunit sa sandaling ito, sa mga mata ni Aling Susan, walang awa, walang kuryosidad, tanging payapang paghihintay. Ang init mula sa kamay ni Charlotte ay nagpaalala sa akin noong sanggol pa siya at karga-karga ko. Huminga ako ng malalim. Sa halos hindi marinig na boses, sinabi ko, "Sige, pakitingnan mo na lang." Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong inaabot ang aking sombrero. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa sandaling natanggal ang sombrero, parang tumigil ang buong mundo. Ang anit na nasunog, ang mga kulot na hibla ng buhok, ang malalalim at mababaw na peklat lahat ay nakalantad sa harap ng isang estranghero. Ito ay isang sandali na hindi ko naranasan sa loob ng 40 taon. Walang ingay na narinig mula kay Aling Susan. Marahan niyang hinawakan ang aking ulo gamit ang 2 kamay at sinimulang suriin ito ng maigi. Ang kanyang mga kamay ay magaan na parang balahibo, maingat na para bang takot na masaktan ako. "Tita, sigurado pong masakit ito."
Kailan po ito nangyari? Parang may bumara sa aking lalamunan. 40 taon na ang nakalipas. Nasunog ang bahay namin. Pumasok ako para ilabas ang anak ko at doon ako naabutan ng apoy. Pagkatapos kong sabihin iyon, narinig kong huminga ng malalim si Aling Susan. Mas humigpit ang hawak ni Charlotte sa aking kamay. Tumahimik ng ilang segundo. Sa mga segundong iyon, parang huminto ang paghinga sa buong parlor. Pagkatapos, ginawa ni Aling Susan ang isang bagay na hinding-hindi ko inaasahan. Hinawi ni Aling Susan ang gilid ng kanyang damit para ipakita ang isang malinaw na peklat mula sa operasyon sa kanyang balikat. Tita, noong bata-bata pa po ako, naaksidente ako sa sasakyan. Nabali po ang collarbone ko at ilang beses na operahan. Kalmado ang tono ni Aling Susan na parang nagkukwento ng isang ordinaryong pangyayari. Noong una po, nahihiya rin ako. Kapag tag-init, hindi po talaga ako nagsusuot ng damit na walang manggas. Kapag nakakakita ako ng iba na presko manamit, naiinggit ako at nalulungkot. Itinaas ko ang aking ulo at sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang ekspresyon ni Aling Susan. Mayroong sakit ng nakaraan, ngunit mayroon ding kapayapaan ng pagtanggap. Pero kalaunan naisip ko na lang po, sabi ni Aling Susan, ang peklat na ito ang patunay na buhay pa ako. Ito ang patunay na nalagpasan ko ang aksidenteng iyon. Nang maisip ko po iyon, hindi na ako gaanong nalungkot. Ang mga salitang iyon ay parang isang maliit na batong inihagis sa nagyayelong lawa ng aking puso na lumikha ng maliliit na alon. Sa loob ng 40 taon, itinuring ko ang mga peklat na ito bilang simbolo ng kahihiyan, isang dahilan para magtago. Walang sino man ang nagsabi sa akin mula sa ganitong pananaw. Ito ang patunay na nakaligtas ka. Ako. Ang boses ko ay nanginginig. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na ito ang pinakakahiya-hiya kong bahagi. Kailangan kong itago kapag lalabas, takpan kapag may makakakita. Kahit sa pagtulog, nakasanayan kong magsuot ng peluka. Tahimik na tumango si Aling Susan, walang simpatiya sa kanyang mukha, kundi tunay na pag-unawa. Naiintindihan ko po ang pakiramdam na iyan. Minsan, tayo rin ang pinakamabagsik na kritiko ng ating sarili. Paano mo nalampasan iyon? Hindi ko napigilang itanong. Ang mga customer ko po ang nagparealize sa akin, nakangiting sabi ni Aling Susan. Kapag inaayusan ko sila ng buhok at titingin sila sa salamin, ang saya-saya nila. Naisip ko, hindi naman ang peklat sa balikat ko ang tinitingnan nila, kundi ang hairstyle na ginawa ko para sa kanila. Tumango si Charlotte sa tabi, na may ngiti. Totoo po, napakagaling ni Aling Susan. Ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko pagdating dito sa Pilipinas ay ang mahanap ang lugar na ito. Umiling si Aling Susan nang nakangiti at ibinalik ang tingin sa akin. Tita, lahat po tayo may sari-sariling kwento, may sari-sariling pinapasan. 40 taon nyo na pong pinapasan iyan. Sobrang hirap na po niyan. Pwede nyo na pong ibaba muna ang bigat na iyan. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko sa akin at tumulo ang unang patak ng luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pagluluwag na parang isang buhol sa aking puso na mahigpit sa loob ng 40 taon ay dahan-dahang nakalas. Tita, ipagkatiwala niyo po sa akin ang buhok niyo. Aayusin ko po ng mabuti, okay po ba? Malambing ang boses ni Aling Susan. Maganda naman po ang quality ng buhok nyo, maganda rin ang kulay. Kailangan lang po ng kaunting ayos. Pangako ko po, magugustuhan ninyo. Itinaas ko ang aking ulo at sinalubong ang seryosong tingin ni Aling Susan. Sa kanyang mga mata, mayroong karanasan ng mahigit 20 taon at isang sinseridad na handa akong pagkatiwalaan. Tumango ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-atubili ng matagal. Una akong sinampuhan ni Aling Susan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 40 taon na may ibang taong naghugas ng buhok ko. Humiga ako sa upuan, nakatingin sa dilaw na ilaw sa kisame. Dahan-dahang dumaloy ang maligamgam na tubig, una sa aking mga hibla ng buhok pagkatapos ay sa mga peklat. Ang mga kamay ni Aling Susan ay mas magaan pa kaysa sa inaasahan ko. Sa bawat pagdampi sa peklat, mas lalo niyang ginagaanan ang kanyang puwersa, na parang may hawak na isang napakahalaga at babasaging bagay. Sa sandaling dumaloy ang mainit na tubig sa aking anit, biglang uminit ang aking mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam na napakabago na hindi ko alam kung paano tatanggapin. Sa loob ng 40 taon, ako lang mag-isa ang naguhugas ng buhok sa harap ng salamin sa banyo. Hinding-hindi ko hinayaan ang sinuman na hawakan ito.
sa takot na baka umurong ang kamay nila kapag nadama ang peklat at ipakita ang ekspresyon na pinakakinatatakutan ko. Ngunit ang mga kamay ni Aling Susan ay hindi tumigil, matatag, magaan at maayos. Tita, mas maganda pa po ang kondisyon ng buhok nyo kaysa sa inaasahan ko, sabi ni Aling Susan habang naguhugas. Maganda po ang hibla, matagal lang pong hindi naaalagaan. Lagyan lang natin ng kaunting moisture, gaganda po iyan. Talaga, hindi ko akalaing itatanong ko iyon. Opo, sa edad niyo pong iyan, bihira na po ang may ganyang buhok. Sa buong buhay ko, walang sino man ang nagsabi niyan tungkol sa aking buhok. Sa aking sariling pananaw, ang buhok na iyon ay laging kailangang itago, isang problema, isang kapintasan, hindi isang bagay na dapat purihin. Pagkatapos lagyan ng conditioner, hinayaan muna ni Aling Susan na manuot ito. Habang naghihintay, inayos niya ang dulo ng buhok ni Charlotte. Si Charlotte ay nakaupo sa harap ng katabing salamin. Paminsan-minsan ay lumilingon sa akin na may ngiti at ginhawa sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na panatag na rin siya. Habang pinapatuyo ang buhok ko, patuloy akong kinakausap ni Aling Susan tungkol sa kung gaano kaginhawa ang panahon sa Maynila kapag papalapit na ang Pasko, tungkol sa kanyang anak na naghahanda para sa college entrance exams at tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Ang mga usapang iyon ay unti-unting humila sa akin palabas mula sa aking mga takot at inilagay ako sa kasalukuyang sandali sa maliit at may dilaw na ilaw na lugar na iyon. Ang tunog ng gunting ay may ritmo at ang mainit na hangin mula sa blower ay bumalot sa aking anit. Lahat ay nagparamdam sa akin ng kaligtasan. Nakapikit ako sa buong proseso, hindi nangangahas na tumingin sa salamin. Okay na po, tita. Gusto niyo na po bang tingnan? Marahang sabi ni Aling Susan. Ang mga salitang iyon ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Salamin ang bagay na 40 taon kong iniiwasan. Paano kung nakakatakot pa rin ang itsura ko sa salamin? Paano kung walang nagbago? Ang isiping iyon ay mabilis na umikot sa aking utak. Nay, ang ganda-ganda mo! Naunang nagsalita si Charlotte na may pigil na sorpresa sa kanyang boses. Tingnan mo, dali! Huminga ako ng malalim at dahan-dahang iminulat ang aking mga mata. Ang babae sa salamin ay nagpatulala sa akin ng ilang segundo. Nandoon pa rin ang mga peklat. Imposible itong mawala. Ngunit ang buhok na inayos ni Aling Susan ay natakpan ng ilang pinakahalatang bahagi na parang marahang tinatakpan ng pinakamalalim na sugat. At higit sa lahat, ang mukha ng tao sa salamin ay may liwanag. Hindi refleksyon ng ilaw, kundi isang liwanag na nanggagaling sa loob, ang liwanag ng isang taong tunay na nabubuhay. Ako ba to? Gumalaw ang aking mga labi, ang boses ko ay mahina na parang takot na may mabasag. Tita, ganyan na po kayo kaganda noon pa. Tinatago niyo lang po, sabi ni Aling Susan na nakatayo sa likod ko na may tunay na ngiti. Inayos ko lang po, pero ganyan na po talaga kayo. Namuo ang mga luha sa aking mga mata at tuluyan ng tumulo. Hindi ito pag-iyak, kundi isang bagay na matagal nang nakakulong na dahan-dahang lumabas sa sandaling ito. Namula rin ang mga mata ni Charlotte. Lumapit siya at niyakap ako. Isinandal ang kanyang mukha sa aking balikat at bumulong. Nay, maganda ka naman talaga. Tinatago mo lang ang sarili mo. Ang aking anak, ang batang iniligtas ko mula sa apoy, ngayon ay malaki ang tiyan, nakatayo sa isang maliit na parlor sa Quezon City at umiiyak habang sinasabing maganda ako. Sa sandaling ito, naramdaman kong gumaan ang bigat ng 40 taon. Pagkatapos ng matagal na pagtingin sa salamin, itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo at sinabi, Nay, pwede ba tayong mag-selfie ng magkasama sa unang pagkakataon? Selfie, isa rin itong bagay na 40 taon kong iniiwasan. Sa mga family picture, lagi akong wala. Sa mga holiday photos, lagi akong nagtatago sa likod ng camera. Sa high school graduation ni Charlotte, nakaupo lang ako sa audience at walang kinuha ni isang litrato na kasama siya. Pwede ba akong makasama sa picture? Mayroon pa ring pag-aalinlangan sa aking boses. Tumawa si Aling Susan at sinabi, Siyempre naman po, tita. Ang ganda-ganda niyo, sayang naman po kung hindi kukunan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng huling tulak ng lakas ng loob. Inilabas ni Charlotte ang kanyang cellphone. Kaming dalawa ay magkatabing tumayo sa harap ng salamin. Tiningnan ko ang babae sa screen, 70 taong gulang. May puting buhok, may peklat at may ngiti na medyo lumuwag na. Tumunog ang shutter. Tiningnan ni Charlotte ang larawan at malakas na sinabi, Wow, ang ganda mo, Nay, isa pa. Ang tuwa ni Charlotte ay totoo at napangiti rin ako. Kumuha kami ng ilang litrato.
Sa bawat isa, mas nagiging natural ang aking ekspresyon. Sa mga huling kuha, kaya ko nang tumingin sa kamera ng may tunay na ngiti. Ling Susan, sama po kayo. Kayo po ang may gawa nito ngayon, anyaya ni Charlotte. Lumapit si Aling Susan nang nakangiti. Kaming tatlo ay tumayo sa harap ng salamin at kinuha ang mga huling litrato ng hapong iyon. Sa mga larawan, ang sombrero ko ay nasa isang upuan sa gilid. Hindi ko ito suot at wala na akong balak isuot pa. Pag-alis namin sa parlor, unti-unti nang dumidilim ang Maynila. Nagsindi na ang mga ilaw sa kalye at ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaloy mula sa malayo. Ang mga dahon ng puno ng akasya ay marahang humuhuni sa hangin. Naglalakad ako sa tabi ni Charlotte, walang anumang suot sa ulo. Ang hangin ay dumadampi sa aking anit, sa mga peklat, sa bawat pulgada ng aking balat. Ang pakiramdam ay napakabago na parang gusto kong maiyak. Nay, iba na ang lakad mo ngayon, nakangiting sabi ni Charlotte. Hindi ako sumagot, ngunit alam kong totoo ang sinabi niya. Nakataas ang ulo ko habang naglalakad. Hindi na nakayuko para iwasan ang tingin ng iba. Paminsan-minsan ay may tumitingin sa akin, ngunit tinitingnan ko lang din sila ng natural at nagpapatuloy sa paglalakad. Isang allen na nakaupo sa labas ang nakakita sa akin at nakangiting sinabi, "Ang ganda ng tindig mo, ma'am." Natigilan ako sandali, pagkatapos ay ngumiti at nagpasalamat. Hinawakan ni Charlotte ng mahina ang aking braso. Habang pauwi, inulit-ulit ko sa aking isipan ang sinabi ni Aling Susan. 40 taon nyo na pong pinapasan iyan. Pwede nyo na pong ibaba ang bigat na iyan. Totoo, nababa ko na. Pag-uwi sa bahay, tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo at matagal na tiningnan ang aking mukha. Dati, hindi ko ito ginagawa. Palagi kong iniiwasan ang salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, tiningnan ko ng malinaw ang aking sarili, ang mga peklat, ang mga kulubot at ang matagal nang nawawalang itsura ko. Sinabi ko ng mahina sa salamin, "Margaret, you are good." Nang gabing iyon, tinanggal ko ang peluka at humiga sa kama. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay pumapasok sa bintana na may dalang kaunting lamig. Ipinikit ko ang aking mga mata at mabilis na nakatulog. Iyon ang pinakamahimbing kong tulog sa Pilipinas. At ang pinakamapayapang tulog sa loob ng 40 taon. Kinaumagahan, may check-up si Charlotte. Sabay kaming lumabas ng bahay. Walang sombrero, walang peluka. Naglalakad lang sa sariwang hangin ng umaga sa Quezon City. Sa paghakbang kong iyon, alam kong may isang bagay na tunay na nagbago. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasa panlabas na anyo, kundi nasa katapangan, na sa wakas ay hayaan ang sarili na makita. At ang katapangang iyon ay isinauli sa akin ng isang babae sa isang maliit na eskinita sa Pilipinas gamit ang kanyang mga kamay at ang kanyang kabaitan.